Alam mo, nung Wednesday, napakaganda nung aming topic. Ano yung topic natin? Kings always respond to gifts with greater blessings. Ang mga hari daw ay nagre-respond. Ano yung nagre-respond sa Tagalog? Tumutugon sa mga regalo na ibinibigay sa kanya na mas marami siyang ireregalo, greater blessings na ibabalik. Gusto niyo yun? Giving gifts has a significant role in honoring and worship the King. So, pinag-aralan namin, number 1, worship requires a gift. Worship is not just about singing, dancing, clapping, praying. Worship, it's about giving. Giving of what? Material things? Yes, part of it. Giving your time, resource, and your love to God. And Jesus exemplified a life of giving. And as a followers, we are to emulate the kind of spirit of Jesus. The act of giving is an expression of worship that reflects the heart's posture towards God and His creation. Sapagkat ang Diyos tumitingin sa puso, nasasalamin sa puso ng Diyos kung yan ba ay dalisay. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong pagbibigay, masusukat niya kung gaano mo siya kamahal. Ikaw ba pwedeng magbigay ng mumurahin o pangit sa taong minamahal mo? Hindi ba kapag mahal mo, you want to give the best? Katulad nung isa dyan, nag-birthday nung Friday, siyempre yung kanyang irog, anong binigay niya sa'yo? Wala. Kwintas, o kita mo? Niregaluhan siya ng kwintas. Amen? Hello? Pag mahal mo, you need to express through giving. Amen? Kaya tayo, sino nagmamahal sa Diyos? So you have to express your love to God through your giving. Time, resource, and your love. Amen. Number 2, sabi niya, giving activates royal obligation. Alam niyo ba na sa tuwing ikaw ay nagbibigay sa hari, inoobliga mo siya na magbalik sa iyo ng higit sa ibinigay mo. Amen. Kapag ikaw ay nag-offer sa Diyos, yung Diyos nag-iisip na parating ka pa lang, nagmamarcha ka pa lang para i-offer ang something to Him. Nag-iisip na siya na kung ano ang gusto niyang, kung ano ang pwede niyang ibalik sa iyo. Sapagkat God always acknowledge the effort and love that you are bringing to Him. So kung gusto ninyong tandaan po natin that the King or our God is the source. Amen po ba? Miski na malamig ito, 2.5 horsepower, kung hindi mo isasaksak sa pinanggagalingan ng source or kapangyarihan o ng kuryente, baliwala po siya. Amen po ba? Miski na anong lakas mo, if you are not going to plug in to the source, which is God, you are still nothing. Amen. Hallelujah. Kaya kapag ikaw ay naka-plug in sa Kanya, gagana. At kapag gumana siya, hindi lang siya pinagana para sa sarili niya. Pinagana ito para sa lahat. Amen po ba? Ikaw at ako ay pinagpala ng Diyos hindi para sa sarili lang. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lang. Amen. And number 3, sabi niya, the value matters. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Tanungin mo sarili mo, kumusta ang puso mo sa Panginoon?
at sa kapwa mo. You have to check the condition of your heart today. Giving is reflecting God's grace and stewardship of His resources. It reflects trust in God as a provider. Hallelujah. And number 4, pakibasa, giving. Yan. Giving triggers multiplication. Hindi pwedeng magbigay si Lord na katumbas lamang ng ibinigay mo. Laging mas madami ang balik. Sabi niya sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Ano daw ibibigay niya? Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Pagka English kasi medyo, I don't understand. Pagka Tagalog, medyo matindi yung expression. Kasi Pilipino tayo. Tingnan nyo. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Okay? Ano yan? Semicolon? Tuldok quit. Ibig sabihin, ang kasunod ay kung ano yung ibibigay. Ano yung ibibigay niya? Hustong takal? Ano daw? Siksik? Ay, grabe. Liglig? Ay, grabe. At umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen. We're not just talking about offerings. It is just part of it. Again, anong pwede nating ibigay? Time, resources, and love. Amen. Sino sa inyo nagbibigay oras sa Diyos? Maraming mas nagbibigay oras ngayon sa tulog. Itong mga to, puyat. Anong oras na kayo nakauwi? 1:00? 1:00. So, gising kayo maaga. Pero you choose to be here. Amen? Sino rito puyat? Yan. Ako din puyat. Ako'y nagising ng 1:30, hindi na ako matulog. Ang bihira. Kung sino-sino pinapaalala ng Spirit sa akin. Sabi ko, Lord, ang hirap pala magpastor. Ang sarap na tulog mo. Gigisingin ka 1:30, panalangin mo si ganito, panalangin mo. Sabi ko, Lord, lahat ng binulong mo, ikaw na bahala. Binalik ko naman sa Kanya. No? Lord, lahat ng binulong mo sa akin, ikaw lang bahala. Pambihira yan. No wonder kung bakit yung iba sa inyo, may nangyayaring maganda. Because someone is praying for you at your back. And siguro, yan talaga tungkulin namin mga pastor. Panalangin kayo. I woke up at 3:30 in the morning just last week. Pagtingin ko sa cellphone ko, nakita ko yung post ni Jem kay Del. Diyos ko, hindi na ako natulog. Nahiya naman ako tumawag ng maaga. Pero tumawag pa rin ako alas 5. Hindi ko magawang Sabi ko, ano ba? Hindi sumagot. Sarap na tulog ni Del. Ako nag-aalala. Pambihira. Salamat sa Diyos. And Del is okay. Amen? Yung anak ni FJ, hindi pa yata sila nakakalabas. Wala pa, no? Nakalabas na? Okay, so yun. 2 linggo namin pinapanalangin sa intercession. And praise God. Okay, nakalabas na. Purihin ng Panginoon. Kasi medyo delikado yung lagay ng bata. Kaya siya tinakbo sa hospital na confined. But thanks be to God. God hears our prayer. Amen. So, ang buto ng mustasa, pinakamaliit sa lahat ng klase ng buto. Pero pag itinanim mo, sabi ng Panginoon, okay, pag itinanim mo ito, lumalago po siya na halos doon po namumugad ang mga ibon.
Lumalaki po talaga yung mustasa eh. Nakakita na kayo ng malalaking mustasa? Sa bundok meron nun. Yung mga hindi inaani, lumalaki talaga siya. At doon namumungad ang, ano? Oh, sige, yun na yun. So, ang ibig sabihin mga kapatid, whatever is available to you right now, if you are to offer it to God, it will going to multiply. Hello? Yung babaeng balo, nung offering, ang daming namimigay. Mayayaman, marami silang binibigay. Hindi kine-question ni Jesus yon. Okay lang yon. Pero na-appreciate ni Jesus, nagbigay ng atensyon sa kanya, ang isang babaeng balo, na ang ibinigay niya ay 2 kusing. Alam mo yung kusing? Pusa yon. Kuting pala, no? Yung kusing, sentavo. At yun na lang yung tanging kayamanan na mayroon siya. But he chose to offer it to God. Because giving is a sign of faith to Him. Do you have faith? So ito yung senyales na siya'y may pananampalataya. Nakita ni Jesus, na-appreciate ni Jesus. Yung babaeng merong langis at konting arina. Sabi ni Elias sa kanya, iluto mo ako ng pagkain. Sabi nung babae, sabi niya, itong pagkain na ito, itong huling luto ko na po ito. Supposed to be huling kain na namin mag-ina. Pero iluto mo, sabi ni Elias. Yun na lang ang meron sila. Pagkatapos noon, mamamatay na kami, aantayin na lang namin ang aming kamatayan. Dahil meron taggutom sa kanilang lugar sa panahong yon. Pero sumunod sila at sila'y nanampalataya. Laking gulat nung babae na hindi natuyo the jar of oil that she has. Nagpatuloy, hindi natuyo. Sila'y nabuhay sa gitna ng pandemya. Mga kapatid, if you really worship God, give. Amen? It is a sign of faith to Him. It is a sign of love to Him. Giving your time, resource, and love. Now, after giving your gift, pag nagbigay ka daw sa hari, anong gagawin ng hari? Pag nagbigay ka sa hari, anong gagawin ng hari? Ibabalik ng mas marami, abundant. Okay? So, if you are to give something to God, expect that there will be multiplication. Hello? Can we say multiplication? Hallelujah. After giving your gift, expect the abundant blessings to come. Therefore, God is also expecting you to be a good steward. Ano yung good steward? Mabuting katiwala o tagapangalaga. Amen. Yan po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Amen. Lahat po ba tayo rito may tinanggap sa Diyos? Ay kung sasabihin mong wala, abay, ba't buhay ka pa? Because the life that you have still belongs to God. Amen. Lahat tayo may tinanggap, imposibleng wala. Amen. Sa atin kasi pag sinabing tanggap, giving, ang isip lagi natin pera, 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 pera. Okay? Giving, sabi ko sa inyo, paulit-ulit, your time, resource, and love. So I want us to read this verse in Matthew chapter 25, verse 14 to 15. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian.
Binigay niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. At ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yun. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Akala niya yata, kasi sabi magtanim eh. Hindi literal, nagtanim. Ibinaon sa lupa yung... Hallelujah. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Hallelujah. Eto, magaling talaga ito eh. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko po yung kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako. Kaya't ibinaon ko sa lupa ang iyong salaping ginto. Heto na po ang iyong salaping ginto. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga na hindi ko itinatanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi, kahit paano'y may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Masakit talaga magsalita ang Diyos. Dooy mananangis siya at mangangagalit ang kanyang mga ngipin. Tayong lahat ay manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga salita na pinagkaloob sa amin. Dalangin ko, Ama, buksan mo ang aming puso't isipan, maunawaan namin ang iyong mga salita sa oras na ito. Gamitin niyo po ang aking bibig, ang aking karunungan, ang aking presensya, upang maihayag ng maliwanag ang iyong mga salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. In Genesis chapter 1, verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Again, what is dominion? To rule, to govern, and to manage. We are supposed to be to rule, to govern, and to manage. Bakit? Kasi mayroon pong ipinagkatiwala na dapat nating alagaan. Amen. In 1 Corinthians chapter 4, verse 1 to 2, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God.
Moreover, it is required in its steward that a man be found faithful. Ang isang taong pinagkatiwalaan ay dapat na tapat at katiwa-tiwala. Amen. So we have the foundation principle of stewardship. 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. So number one, tandaan po natin, ito po'y prinsipyo ng stewardship. Dapat po, bilang pinagkatiwalaan, ito po ang dapat na attitude at character meron tayo. Number one, everything that we possess is on loan to us. Unang-unang itatatak mo sa isip mo na wala tayong pag-aari sa mundong ito. Dumating ka na hubad, isinilang kang hubad, at aalis ka rin sa mundong ito ng hubad. Mahilig ako manood sa YouTube. Yung mga ancestral house, na pangalan na lang ang masasabi mo, ito dating pag-aari ni ano. Pero sa panahong ito, yung dating pag-aari mo, iba na may-ari. Amen? Bakit? Kasi pag namatay ka na, yung maiiwan, pwede nilang ibenta. At iba na yung may-ari, at sasabihin nila, pero ito po'y dating tinirahan ni Rizal. Ito po'y dating tinirahan ni Apolinario Mabini. Pero iba na may-ari. Nadala ba ni Apolinario Mabini yung bahay niya? Why? Because we are born nothing from here. Kaya yan ang lagi mong itatatak sa isip mo. Lahat ng bagay ay pawang ipinahiram o utang lamang natin ito sa Diyos na dapat mo lamang alagaan at palaguin. It is not for you, but for the next generations to come. Yung sinasabi ko nga sa inyo, yung aircon na ito, hindi siya nagpapalamig para sa sarili niya. Nagpapalamig siya para sa atin. At sa bawat tao na pumapasok dito, amen po ba? So you are not on your own. Sasabihin mo, akin lahat to. Kaya nga po, yung salitang ganid ay naimbento. Greediness. It's because of that. Sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verse 14, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kami nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Bakit kailangan natin magbalik? Sino narito ang nakautang sa bangko? Totoo. Kami, nakautang na kami. Sa mga lending, sino narito nakautang? Halimbawa, umutang ka 5,000. Pero, good payer ka. Pag good payer ka, na ibalik mo sa tamang oras, pati yung tubo ng inutang mo, ano pong benepisyo? Makakautang ka ulit. At hindi lamang yon, pwede nang tumaas yung uutangin mo. Amen po ba? Hello? That's the principle. Maaring ngayon ay 5,000 lang. Pero sa susunod, dahil good payer ka, magiging 10,000 na ito. At higit pa. Because you establish your name being truthful. Na-establish mo ang sarili mo, na tapat ka sa inyong usapan. Amen po ba? Ang Diyos ganun din. Hindi niya pwedeng ibigay sa iyo. Hindi po tayo spoon feeding, hindi tayo spoiled brat. Ang gusto ng Panginoon, natututo ka sa buhay, sa prinsipyo. Kaya kung may utang ka, magbayad ka. Hello?
Sabi sa akin ni Ana, Pastor, may, may naalala ka? Ano yun? Ay, teka muna. Kumuha nga pala ako ng tinitinda mo. Yung tokwa. Anak ng tokwa, nakalimutan ko. Hindi na tuloy siya nagtinda uli. Nalugi dahil sa limot ko. Sabi ko, anak, mamaya babayaran kita. Mangungutang tayo kay Presi. Mamaya babayaran kita. Nakalimutan ko. Magkano yun? Dalawang piso? 200. Talaga may senyas pa siya eh. Hallelujah. Katulad ni Ricky, saka ni Princess. Nag-message, Pastor, sabi ni Princess, nahihiya po kasi si Ricky magsabi, yung pong kinuha niyong pabango. Sabi ko, ay nakalimutan. Ay sabi ko na nga ba, nakalimutan mo eh. Kasi nahihiya po siyang maningil sa inyo. So sabi ko sa kanya, ibig sabihin ikaw hindi. Sabi ko, anak, ibigay mo sa akin yung GCash number, binayaran ko agad. Kasi baka hindi ako bigyan uli ng pabango. Amen? Sino sa inyo rito may utang? Miski na konti lang yan. You need to establish your dignity, your truthfulness to that person. Minsan pagka umutang, pagka babayaran na, siya pagalit eh. Ano naman? Balik-balik ka, alam mo, hindi ka babayaran. Kaya ako dito, hindi mo binabayaran eh. Ang lupit mo. Amen? Pag nangutang, parang, ano ba yun? Parang maamong tupa. Bayaran ko po. Lahat ng pangako, sasabihin. Pagkabayaran na, talaga naman. Hallelujah. Hindi ka makakaulit. Amen? Birihin mo, ilang sasakyan ang nailabas namin ngayon? Puro brand new. Kumuha kami ng BYD, kumuha kami ng H100, kumuha kami ng Avanza, kumuha kami nung, yung ano yun? Yung electric car. Nakita niyo na yun, di ba? Ang cute, parang Mr. Bean. Oo, capsule. Ang liit lang, hindi ba? 240,000 din yun. May aircon siya. O di, pagkagamit ko, para ako si Mr. Bean. Yeah! Di ba? Ang liit eh. Ang liit. Lahat po yun. Utang. Sabi ng bangko, nakita yung aming record. Sila pa namimilit. Approve na kayo. Sige na, kumuha na. Approve na kayo. O di kumuha kami, H100, o di meron tayo sa simbahan. Kumuha kami ng Avanza. Alam niyo ba kung nakanino na yung Avanza? Kay Don Aris na yon. Meron na si Don Aris na brand new Avanza. Naka-Avanza na sila. No? At Trust Avanza. Parang gano'n. So, tamang-tama, manganganak ka, anak, no? So, hindi na kayo mahihirapan ni Boss Aris. Grabe. Tapos, pagsakay niya daw dun sa Avanza, may tumawag agad na kliyente. Kabitan mo ako ng CCTV. Ilang unit? 32? Kadami. 32 CCTV? Ano yun? Binabantayan? Tingnan mo, 32 CCTV. May balik agad, no? Purihin ng Panginoon. Sabi sa Lucas 16, 10 hanggang 11, ano sabi? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Hallelujah! Oh.
Verse 12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo na talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayong maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang hari o ang Diyos, ang ugali niya nanunubok ng klase ng pag-uugali mayroon ka. Miski naman ng bangko, tama po ba? Bago sila magpautang, naku po, sangkatutak na dokumento ang hihingin sa'yo. Proof of billing, proof ng salary mo, proof ng certificate of your business, magkano ang income mo, tinitignan mabuti yon bago sila mag-release ng pautang. Amen po ba? Ang Diyos, ganun din po ang isip niya sa atin. Tayo hingi, tayo lang hingi. Ayaw naman natin baguhin ang puso at isipan natin. Pagka ganun po, hindi niya pwedeng ipagkatiwala sa iyo ang isang bagay na hindi mo pakakayanin. You need to prove yourself to Him. Sa simpleng tithes and offering, hirap na hirap kayo. How can I increase my blessing to you? Pambihira, itong simbahan, may 10%. Sa Katoliko, pagdaan mo doon, nagaganon lang sa'yo yung offering eh. Kung ano lang yung madukot mo, bigay. Walang pakialam. Dito may 10% pa. Meron pang offering. Meron pang love gift. Ano ba yun? Dami naman bigayan dito. Everything is a test. And maraming nagte-testimony na nung sinunod nila, nakapasa sila doon sa test na yon, abundant blessing. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pagpapala ng Diyos. Sino na nakaranas doon? Sumigaw ng amen. Magugulat ka, kakaunti tayo. Pero nakapagtayo tayo ng building. Nakakabili tayo ng sasakyan. Hindi tayo nangihingi. Tayo ay namimigay. Why? Because God will definitely increase and multiply your giving. Kaya kapag ka nagbigay ka sa Diyos, huwag mong panghihinayangan. Ang Diyos ay Diyos. Tapat siya sa kanyang mga sinasabi. Sapagkat ang salita ng hari kailanman hindi mababali. Pag sinabi niya, pagpapalain kita. Pero kung kontento ka na sa ganyang buhay, nasa sayo yan. Tandaan niyo po ito ha, ilagay niyo sa kukote ninyo. Ikaw at ako ngayon ay nakapaloob na sa loob ng kaharian ng Diyos. We are already inside the kingdom of God. And every kingdom, there are rules and regulations. Miski pumunta ka sa ibang bansa, kapag ka nasa bansa kanila, hindi ka pwedeng hindi sumunod. Hello? Hindi ka pwedeng, kaya nga mga Pilipino tumitino pag nasa Middle East eh. Kasi doon puputulan ka ng kamay, pupugutan ka pag nagkamali ka. May batas sila doon. The same thing with the kingdom of God. We are already inside the kingdom of God. And the king has his own rules and laws. Kaya nga ang hari dapat binibigyan ng halaga. Kasi siya ang source. At ang kaharian ng Diyos kailanman, sabi nga, the kingdom of God cannot be shaken. Hindi siya katulad ng bansa na pwedeng gumuho. Malugi ang kanilang ekonomiya. Pero ang ekonomiya ng Diyos kailanman hindi malulugi. Kaya hindi ka dapat nangihinayang at matakot mawalan sapagkat ang Diyos hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Amen.
Hallelujah. Testing is always there. Hallelujah. Number 2, true success requires proving our ability to manage these blessings. Lucas 12:48. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay parurusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay na hanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong malaking bagay. Ang tunay na katagumpayan ay wala sa dami ng mayroon ka. Hey, ulitin ko. Ang tunay na successful na tao, hindi sa dami ng mayroon siya. Miski na milyon-milyon yung nasa bangko mo. Marami kang properties. Hindi po yun ang sukatan ng Diyos. Ang sukatan ng Diyos ay kung may tamang pag-uugali at karakter ka na naayon sa kalooban ng Diyos. Kung pinagkatiwalaan ka ng, tingnan niyo po yung binasa natin kanina, may pinagkatiwalaan ng 5,000, 2,000, at 1,000. Tama po ba? Yung 5,000 dumoble, yung 2,000 dumoble, pareho lang ang tingin ng Diyos. Pareho lang silang pinuri. Pareho lang ang pagtingin ng Diyos sa kanila. Amen? Kasi hindi tumitingin, hindi naman mukhang pera ang Diyos, o dito mas malaki tinubo. Dito ako sa kanya. Hindi naman siya inchik. Ay, sorry. Mga inchik pala kayo. Sorry. Uy, mga ching pala ito. Sorry, ha? Sorry. Hindi siya kita doon sa tubo. Siya kita doon sa ugali. Kapag ka ugali mo, magaling magpalago, palakpak siya. Pero kung gaano man kalaki, kaliit, binigyan ka ng isa, di ka marunong magpalago, galit siya. Amen? Tandaan po ninyo ito. Hindi ang ipinapanalangin mo ang tinutugon ng Diyos sa'yo. Uy! Kung ano ang kakayanan mo na hawakan at mapalago ang ipinagkatiwala niya sa'yo. Ay, maski na anong panalangin mo dyan, titingnan ng Diyos yung kakayanan mo. Anak, maliit lang ang kaya mong pagkatiwala sa'yo eh. Maliit lang din ibibigay ko. Pero pag nakita niya ang kakayanan mo, ang kapasidad mo, uy, tapat siya sa maliit, bibigyan ko siya ng medium, tapat siya sa medium, bibigyan ko siya sa large. Pag tapat siya sa large, bibigyan ko sa extra large. Pag tapat siya, magiging 2XL, 3XL. Amen! Hindi pwede yung Panginoon. Talagang nagrosaryo ka mula rito hanggang Baklaran. Humihingi ng 6 na numero. Sabi na, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo. Napakabilis lang kung gusto kitang payamanin. Dahil napatunayan ko na yun, miski nasa gitna sila ng disyerto, kaya kong magbigay ng tubig, kaya kong magbigay ng pugo para meron kayong karne, kaya kong magbigay ng mana para meron kayong makain. Kaya kong magbigay ng haliging ulap at haliging apoy sa gabi. I can give you that. But as long as you prove to me that you can handle and be faithful to handle it, pwede kong palaguin yan. Amen? Amen? Kaya dapat marunong po kayo. Marunong. Ako kay Del, nakita ko yung buhay niya. Sabi ko, abang klase. Si Del kasi ever since, he a very good manager in everything that God has put to him or entrusted to him. Pili mo aso, pandemic,
Hindi naman yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila is tour. Yung company nila sa tour, sa mga, ang tawag doon? Travel agencies, mga ganon. Pandemic, sino magta-travel? But God has given them wisdom. Binigyan siya ng aso. Inalagaan. Pandemic time, God will definitely touch the heart of the people to bless you. Pag nakita niya, tama ka mag-manage, God will touch the people. Sino ba? Nakatakip lahat, nakakalusot para lang kunin yung aso sa kanila. Yung aso worth 70,000. Magkano na ngayon? 90? Nagsasalita ba yun? Kasi yung aso nila, yung corgi, sa hari, di ba? Sa prinsesa. Kay Queen Elizabeth. Pag nakikita si Del, di ba? Pag nakita si Jem, daming sinusumbong. Daming sinusumbong kay Jem. No? O si Jem, meron na rin sarili ngayon. Ano yun? Si Chu. Nakakabenta rin sila. Si Presi, nakita mo yung kanilang business. Ngayon, lumalago. Hallelujah. Si Daniel and PK, nagsimula lang sa patikim-tikim. Hanggang sa ito'y lumalim. No? You prove yourself faithful. Di ba, Erwin? Prove yourself faithful. Kung 10% lang, huwag mong panginayangan yan, mga kapatid. Ang balik ang tignan mo, yun ang mindset. Hello? Huwag niyo laging titingnan yung, sayang to. Hirap na hirap eh. Huwag niyo tingnan yung mawawalan ka. Ang excited ka, yung balik. Pagka binalikan ka ng Panginoon, ano sabi niya? Tamang sukat, siksik, liglig, at umaapaw. Sabi niya, test me in this, says the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang lahat ng bagay nagsisimula saan? Pagbabago ng isip. Kapag bago ang isip, mababago ang puso. Kapag bago ang puso, bago rin ang kilos. Pag bago ang kilos, bago rin ang resulta. Hallelujah. Tama yung kasabihan ng Pilipino. Brad, pagsubok lang yan. Yes, tama. Sapagkat ang Diyos, ang ugali niya nanunubok talaga. Kailangan mo pagtagumpayan ng pagsubok. Bakit? Sapagkat ang kasunod nun, promotion. Amen? Huwag mong ayawan yung pagsubok. Pag sinusubok ka, ibig sabihin, may nakahandang promotion. Kailangan mo lang ipasa. Bakit nagpapa-exam ang mga teachers? O mga teachers, saan kayo? Bakit? Ba't kayo nagpapa-exam? Hindi lang para malaman kung anong kaalaman ninyo sa subject niya, but the heart of the teacher wants you to be promoted for the next level. Amen? Pag hindi mo pinasa yung grade 1 mo, maski gusto mo mag-grade 2, hindi pwede. Amen? Grade 1 nga, bagsak ka, grade 2 pa. Hello? Hallelujah. May nauunawaan. Kaya kapag may pagsubok, sabi ko sa inyo, oportunidad yon. Patunayan mo, kaya mo. Para sa susunod, mas malaki na. Mas malaking pagsubok, mas malaking promotion ang parating. Amen po ba? Number 3, everything you are given is a test of your maturity and character. Tanungin kita,
Kailan ka susubukan? Habang wala ka pa? O yung meron ng pinagkatiwala sa'yo? Yung meron na. Kaya kapag sinusubukan ka, ibig sabihin, mayroong pinagkatiwala sa'yo. Hey! Hindi ka susubukan nang wala namang pinagkakatiwala sa'yo. Meron yan. You have to evaluate, Lord, ano yung pinagkatiwala mo sa akin? I want to prove myself. Again, hindi lang pera. Pinagkatiwalaan ka ng oras, ng resources, ng pag-ibig sa pamilya mo, sa trabaho mo. Anong klaseng pag-ibig ba yun ang pinapakita mo? Sino nakakaalala kay Joseph? Si Joseph, bata pa lang, nainggit sa kanya ang kanyang mga kapatid. Anong ginawa sa kanya? Binenta. Pastor, ano yun? Pagsubok o hindi? Pagsubok ba kay Joseph yon? Sabi natin, ang pagsubok, sinusubukan yung meron na. During that moment, wala pa naman si Joseph So ano yung tawag doon? Pagsubok o hindi? Pagsubok. Bakit? Kasi doon pa lang binigyan na siya ng karunungan to interpret. Meron po kasi siyang napanaginipan. Tama po ba? Ano yung napanaginipan niya? Na ang kanya mga kapatid ay luluhod daw sa kanya. Nung ikinuwento niya, nayabangan yung mga kapatid niya, binenta siya. Nakita niyo yun? Sinubukan ng Diyos si Joseph, ibinenta, napunta siya sa ibang bayan, sa Ehipto. Binili naman siya ni Potiphar. Sino? Ni Potiphar. Okay? Ano uli ang pagsubok sa kanya? Sinubukan na naman ang katapatan niya. Bakit? Akalain mo, yung asawa ni Potiphar na napakaganda. Uy, nagkagusto sa kanya. Sa tuwing dumadaan si Joseph, hello, Joseph. Wala si Potiphar. Ako lang dito. Kung yung iba yun, wala yung boss ko, pwede na to. Hello? Grabing pagsubok, no? Tinignan yung katapatan niya. Nung inayawan niya, yung asawa ni Potiphar, na nakboy. Yung asawa niya, napahiya Yung ganda kong to, inayawan mo? Alipin ka lang, inayawan mo ko? Hello? Ang ginawa, winasak damit, nagsisigaw. Pinagbintangan si Joseph. Si Joseph, ikinulong sa dungeon. Nakita niyo, mga kapatid, ang pagsubok sa buhay ni Joseph? Nung nandoon na si Joseph, another pagsubok, katapatan uli sa mga kaibigan. Meron siya naging kaibigan doon, o pagka lumaya ka, pakibulong mo naman sa hari na nandito ako. Pero hindi ginawa. Nakalimutan na siya. Pero ang Diyos, mabuti. Bakit? Because Joseph every day proved himself before God. Every day of his life, pinapatunayan niya na siya'y tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Isang araw na naginip yung hari, walang sino man sa mga tao na pinatawag niya na makapag-interpret sa kanyang panaginip. Doon lamang naalala nung kaibigan niya, meron ako kilala. Si Joseph the Dreamer. Pinatawag, ininterpret niya, nangyari. Amen? At dahil doon, nag-establish si Joseph ng tiwala ng hari. Siya ngayon ang itinalaga na second in command sa buong Egypt. Grabe, no? From nothing, he became something. Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi malayong mangyari yan sa katabi mo. Kung patutunayan niya ang kanyang sarili araw-araw sa Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi natutulog. Nakita niya yung dinaanan ni Joseph, yung maturity ng isip,
at pananampalataya ni Joseph. Kaya naman pinagkatiwalaan siya ng pambihirang bagay ang makaunawa ng panaginip. Ang ilagay ka sa second in command. Sinubukan uli siya. Nung siya at ang kanyang mga kapatid ay lumapit, pwede niyang pagigantihan eh. Pero hindi. Hindi. No? Bagkus kinupkop niya yung kanyang mga kapatid kasi during that time, merong famine, pandemya uli. Grabe. Kinuha niya sa Egypt ang kanyang mga kapatid. Hallelujah. Sino sa inyo meron right attitude and character? Pag tama lagi ang puso't isipan mo, miski pinagtatawanan ka na ng kapwa mo tao, it's okay. God will always look after you and God will promote you from one way to another. God will definitely promote you. Sasabihin mo, hindi, ganito lang ako, mahirap lang ako, wala lang ako, hindi ako nakapag-aral. Si Joseph ba nag-schooling? Nag-enroll ba sa Lasal si Joseph? Farmer sila eh. Kasi sa atin, yung education, titingnan mo, at sukatan kasi ng tao. Anong natapos mo, saan ka nag-aral, anong ganito, anong ganyan. Sa Diyos, hindi. Ang Diyos mahalaga dito. Lagi kong ina-example sa inyo, Manny Pacquiao. Biriyo mo, 1993, engineer ako, laborer ko siya. Silang dalawa ni Bobby. Sa Malabon. Tinanggal ko pa. Dahil mahilig sa basketball, Bisaya ang basketball ng basketball. Aba, noong 1995, nagulat ako. Sabi nung foreman ko, yan yung tinanggal nyo, engineer. Ito pa yung ID sa atin. Sabi ko, wag mo kong ituturo, ha? Baka left hook ako. Naku po. Hihiwalay ang kaluluwa. But Manny Pacquiao, may magandang puso eh. Nakita niyo promotion, naging senator ba? Grabe. Tumakbo siyang presidente, tama? Binoto nyo? Ayan, yung binoto natin, ang galing. Apakagaling. Ang galing. Kaya wag laging sarili ang isipin. Tandaan natin, may Diyos na nakatingin sa atin and He is the source of everything. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo ang pag-iisip mo. Amen? Huwag ka agad masisilaw. Tumanim sa isip ko yung turo ni Pastor Lucky. Do not make a decision to a temporal situation. Minsan kaya mong ipagkanulo ang kaibigan mo, ang kumpanya mo sa halagang 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 man yan. Pero hindi mo alam, mas malaki pa pala ang dapat mong kitain kung naging tapat ka lang. Be faithful. Yung boss mo hindi ka na-appreciate, God appreciates you. Amen? Share ko lang kagabi. Kasi si Pastor, bumabiyahe, cute. Di ba? Tuwan-tuwa yung mga pasahero ko. Saan ka makakita? BYD. Pastor, sabi sa akin, Sir, ba't naman pinangbabiyahe niyo to? Sabihin ko, pakialam mo. But sayang naman to, luxury to ha, luxury car to ha. Di ba? Ito, pinapasok ako sa iskinita, Diyos ko, talaga pinapawisan ako. Sabi ko, ano ba to? Alam mo yung mga taong magbabayad ng 80, papapasokin ka sa iskinita, na halos talagang mabuti naka 360, nakikita ko, nakakalusot ako. Pero talaga naman, pinapawisan ako. Tapos pagpasok,
Yung wala pang ligo, amoy na amoy mo yung pawis. Tapos kung magsara ka, alam mo, yung 80 pesos niya, halaga nung sasakyan, bang! Galit ka. Hatid ko. Malabo mata ko eh. Basta ako, ganun ng ganun, di ko nga alam eh. Pasensya na. Tao lang. Bida, meron pala tayo dito sa Silangan. Diyos ko po, gano'n. Tapos sa Santa Barbara ba yun? Sa may Panginoon ko. Gumagano. Ano ba to? Pilipinas pa ba to? Gabi. Reklamo ako ng reklamo. Pambira, Lord. Yung nang isip ko, puso ko. Reklamo ako ng reklamo. Nagagalit na ako. Naawa ko. Okay lang yung pagdadrive ko. Naawa ako sa sakyan. Reklamo ako, reklamo. Pagliko kong gano'n, bagag. Ano yun? Sabi ko. Ano yun? May motor. Boss, wag mo nang ipilit. Ang laki ng bato. Parang nanuno sa punso. Diyos ko, pag uwi ko, nakaganon yung ilalim. Alam mo, sa sama ng loob ko, nagtalukbong ako, natulog ako. Alam mo, sabi ng Lord sa akin, reklamo pa. Reklamo pa. Ha? Huwag ka reklamo na reklamo. Pagka nagserbisyo ka, serbisyo. Amen? Reklamo, panay ganun ako kasi naawang-awa lang. Amoy pawis na. Pagbaba mo, isprayan ko. Sabi na, naligo ba yung mga yun? Bago man lang sana sumakay. Pagtingin ka, nananalangin ako eh. Sabi ng Spirit sa akin kanina umaga, suko ka na? Suko ka na? Pero bago yon, meron akong 3 pasahero na pinanalangin. Isang estudyante, nung nagsishare ako sa kanya, pagdating sa bahay nila, sabi niya, Pastor, gusto ko pong umamin sa inyo. Ako po'y Katoliko, pero sa sinabi niyo po, ako po ay na-convict ngayon. Actually, struggle po ako eh. Dahil sa sinabi niyo, pinagdasal niyo po ako, nabuhayan uli yung pananampalataya ko sa Diyos. Maraming salamat po. No? Meron naman ako naisakay, pinagpe-pray ko, English siya ng English. Tapos nung nalaman niya, pastor ako, yung tatay niya rin daw pastor, kaka-stroke lang. Last week lang. Pastor din daw. So pinagdasal ko, doon sa Santa Barbara yun, ganun. Yung 3 bakla sa Silangan naman. Lord, sa susunod tatandaan ko na talaga yung mga street na yan. Hindi ko na talaga pupuntahan. Hindi na talaga, Panginoon. Talagang Pero hindi, nare-rebuke ako eh. Sabi, sino masusunod? Ikaw, ako? O ako? Minsan nabubulag ako, hindi ko makita, napipindot ko. Susunduin ko, 7 kilometers malayo. Diyos ko po, lugi. Lugi sa negosyo na Hallelujah. Huwag tayong masisilaw. Amen? Pag sinabing conclusion, pag sarado yun. Di ba? Conclusion. Conclusion, fulfilling your life assignment requires governing your life and environment responsibility, ensuring everything operates in order and bears fruit. Amen? Ako na-enjoy ko ngayon magbiyahe because I can share the gospel. But God tests me hanggang saan? Pipili ka lang ba ng tao nang masyasharean? Kaya ako ngayon, Lord, papatuloy ako. Kaya lang talaga yung BYD ko,
Wala na. Kaya sabi ko sa misis ko, Map, yung van ko binenta mo, palitan mo siya ng yung gusto ko, yung GAC. Palitan mo. O, siya ngayon ang pinipressure ko. Palitan mo! God wants us to be blessed. Do you believe that? But it is in your hands if you want to receive it. Manage it properly. Amen? Why? Because number 2, for dominion is stewardship, and stewardship is dominion. Go back to the original design of God. He wants you to have dominion over the things He created. Rule it properly. Govern it with wisdom and cleanliness, and manage it properly to result more blessings to come. To God be the glory. Hallelujah.